Hello mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mas muli pag-uusapan po natin ang mga sikreto para ma-addict sa pagkabaliw sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para ma-addict sa pagkabaliw sa iyo ang isang lalaki, gawin palagi ang art of timing. Yan ang unang sikreto kay Inspire. Kay Inspire, ano ba yung ibig mo sabihin ng art of timing? Alam niyo mga Inspire, nagagamit yan sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Dahil napakahalaga ng timing. Hindi yung pabara-bara. Tulad lang sa pag-ibig, pwedeng i-apply yan sa relasyon. Talaga naman kay Inspire, kapag natutunan mo yan, sigurado ako makakatulong yan sa'yo para ang lalaki ay mas lalong hanap-hanapin ka, mas lalong mamiss ka, at mas lalo ka maging mahalaga sa kanya. Dahilan kung bakit siya ay ma-addict sa pagkabaliw sa'yo at pag-ibig sa'yo. Dapat marunong kang tumiming. Kaya Inspired, paano ba? Ano ba halimbawa? Halimbawa, alam mo kung kailan ka lang magpaparamdam. Alam mo kung kailan ka lang magre-reply. Alam mo kung kailan ka lang magsisend ng message. Alam mo kung kailan ka lang papatol. Alam mo kung kailan ka lang sabihin natin kay Inspired lalayo. Alam mo kung kailan ka lang maglalambing. Upang hindi mo siya masyadong mabalidate at hindi siya masyadong ma-spoil. Lahat ng bagay kay Inspired na sa timing. Kapag nagawa mo yan, kay Inspired sigurado ko ang formula na yan ang siyang magiging dahilan kung bakit ikaw ay mas lalo magiging mahalaga sa lalaki. Kung bakit ang ibang babae ay talagang pinagsasawaan ng boyfriend nila o mister nila. Kung bakit ang ibang babae ay talaga namang iniiwan at nawawala ang interest ng partner na lalaki sa kanila ay dahil sila ay pabara-bara, sobra-sobra at hindi marunong tumiming. Kaya kay Inspired, napakahalaga niyan. Dapat aralin mo yan, art of timing. Dapat marunong kang tumiming kung kailan ka lang dapat kumilos, mag-effort at talagang magsalita, lumaban at lumayo, magparamdam at maglambing. Mga ganyang bagay kay Inspired. Tulad sa no contact rule. Dapat marunong kang tumiming kung kailan mo gagawin yan at kung kailan ka lang muling magpaparamdam. Tulad sa self-improvement, dapat alam mo kung kailan ka dapat mag-improve na. Kapag nakikita mo na pumapangit ka na o pag nakikita mo na hindi na magandang katawan mo, it's time na para kumilos ka. Kapag ang isang lalaki halimbawa hindi na nagpaparamdam sa'yo, kapag ang isang lalaki halimbawa ay talaga namang nagsasawa na sa'yo, dapat marunong kang tumiming kung kailan ka tatahimik upang bumalik ang halaga mo. Ka-inspired sa mga sikreto upang ang lalaki ay talaga namang hindi magsawa sa'yo at talaga namang hindi mawalang interest sa'yo. Palagi kang maging mysterious sa kanya. Palagi siyang ma-curious sa'yo. Palagi kanyang isipin, hanapin at alalahanin at hindi mawala ang halaga mo. At ang pangalawang sikreto mga ka-inspired para ma-addict sa pagkabaliw sa'yo ng lalaki, gawin minsan ang reverse psychology. Yun ang pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, nabanggit ko ito noon Pero ulitin ko ngayon dahil baka nakalimutan nyo na. Alam nyo mga Inspired, napakahalaga din yan. Napakamakapangyarihan yan. So isang mga pinakamakapangyarihan bagay na kapag in-apply mo sa isang lalaki, siguradong lalaki mababaliw sa'yo. Alam nyo, kung bakit nagkakaletse-letse ang isang relasyon at ang isang proseso, ay dahil hindi mo alam ang gagawin mo at nalilito ka. Lalo na kapag ang lalaki nagbabago na sa'yo. Kapag ang lalaki hindi nagpaparamdam masyado. Kapag ang lalaki hindi ka nilalambing. At kapag ang lalaki hindi na masyado nagbibigay ng oras at pansin sa'yo. Diba parang natataranta ka? Pero, i-relax mo ang sarili mo. Dahil ganyan talaga, walang permanente. Ang pag-ibig, interest at ang attraction ay taas-baba. Level yan. Kaya Inspired, dapat kapag ginaganyan ka ng lalaki, ramdam mo, pansin mo, sigurado ka ng lalaki nagbabago na sa'yo. Nababawasan na ang pag-ibig niya sa'yo. Hindi na siya ganun katamis sa'yo. Dapat, maging ganun ka din sa kanya. Paminsan-minsan gawin mo yan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero paminsan-minsan gawin mo yan. Upang maramdaman niya din kung ano yung nararamdaman mo. Maramdaman niya din kung ano yung pinaparamdam niya sa'yo. At masabi niya sa kanyang sarili na hindi pala okay at hindi pala maganda. At ma-appreciate niya ang halaga mo. At makikita niya ang pagkakamali niya. Ganyan yan. Mga kapangyarihan na gagawa ng reverse psychology. Diba? Isa-psycho mo siya. Diba? Utak. Diba? Iisipin niya, bakit ganitong nararamdaman ko? Akala ko ba ayaw ko na sa'yo? Akala ko ba willing na akong lumayo sa'yo? Akala ko kaya ko nang di magparamdam sa'yo. Di ka nakausap, hindi ka na makita, di ka na makasama. Pero bakit ngayon hinahanap-hanap kita?
Bakit? Bakit niya nararamdaman yun? Sapagkat ka-inspired. Kung anong ginagawa niya sa'yo, yun din ang ginagawa mo sa kanya. Pero tandaan mo, dapat alam mo kung tama ba o mali. Baka pag mali yung ginagawa niya, gawin mo rin yung mali. Halimbawa, nagloloko siya, magloloko ka din. Mali yun, gamitin mo utak mo. Pag alam mo na sabihin natin pwedeng gawin, like, di siya nagpaparamdam, di huwag ka na magparamdam, no contact rule siya. Di mag-no contact rule ka din, yung ganon. Pero yung mga alam mong masama, huwag mong gayahin. Ikaw naman, di ka naman bata eh, di ba? I-reverse psychology mo lang yung mga bagay na alam mong talaga namang pwede. Tulad ng kapag ang lalaki hindi na masyadong nagchat-chat, hindi na masyadong nagte-text, eh di huwag ka rin masyadong mag-chat, di ka rin masyadong mag-text. Upang kung namimiss mo siya, ay mamiss ka din niya. Kung nagtataka ka, ay magtaka din siya. Kung hinahanap mo siya, hinahanap ka din niya. Hahanapin ka din niya. Maiisip ka din niya. Maaalala ka din niya. Magwawonder din siya tungkol sa'yo. Bakit hindi ka rin nagpaparamdam tulad ng ginagawa niya? Ka-inspired. Since sa mga bagay na magpapaisip ng lalaki sa'yo, hindi lalayo ang loob niya sa'yo. Bakit hindi lalayo ang loob niya sa'yo? Dahil ginagamitan mo siya ng reverse psychology? Dahil nasa isip ka niya. Dahil ginagawa mo yung mga bagay na talaga namang ginagawa niya. Ang nararamdaman mo ay mararamdaman din niya. Bagay na makapangyarihan magpapabalik ng loob niya sa'yo. At hanapin niya muli ang tulad mo. Ka-inspired. At pangatlong sikreto mga ka-inspired para ma-addict sa pagkabaliw sa iyo ang lalakis. Minsan huwag magparamdam ng matagal. Yun ang pangatlo ka-inspired. Minsan lang huwag naman yung sobrang palagi. At dapat may maayos na dahilan. Minsan huwag kang magparamdam na matagal. Hindi naman yung sobrang tagal. Halimbawa kahit mga isang buong araw, ganun, o mga ilang oras, yun ang ibig ko sabihin. Kung hindi kayo masyadong nagkaintindihan, diba? Huwag ka rin, hayaan mo siya, bigyan mo siya ng space kahit mga ilang araw, ganun. Kasi pag ginawa mo yan paminsan-minsan na hindi ka magpaparamdam ng matagal, ay sigurado ka inspired. Mamimiss ka niya. Imposible na hindi ka niya mamiss. Dahil mahal ka niya. Kahit nag-away pa kayo, kahit pa hindi kayo nagkaintindihan, init lang ng ulo yan, mawawala din yan. Pero yung pag-ibig sa puso niya, nandyan pa rin yan. Mahal ka pa rin yan. Akala nyo ba, bigla na lang mawawala ang pagmamahal? Hindi Ganyan ba kahina ang pag-ibig? Ganyan ba kahina ang tingin mo sa pag-ibig? Power of love, napaka makapangyarihan yan. Ganyan ba kabilis mawala yan? Nandyan pa rin yan sa puso. Nagtatalo lang ang isip at puso. Nagtatalo ang utak ng puso. Galit siya, pero mahal ka niya. Ayaw ka niyang kausapin, pero gusto ng puso niya na makita ka. Diba? Tao lang talaga ang ma-pride. Ang napumipigil yung pride, yung ego. Ngayon, pag hindi ka nagpaparamdam minsan ng matagal, sigurado ako inspired lahat ng pumipigil, pride, ego, proud, yung pagiging mayabang, pagmamataas, pagiging kampante, pagmamaliit niya sa'yo, lahat yan mawawala. Pag paminsan-minsan hindi ka nagpaparamdam. Kasi, bakit ka papairalin yung mga bagay na yon? Kung nagtataka nga siya kung anong ginagawa mo. Kung naguguluhan nga siya kung ba't di ka nagpaparamdam. Kung pasok ka ng pasok sa alaala niya kahit may ginagawa siya. Kung iniisip ka niya palagi dahil hindi ka nga nagpaparamdam. Paminsan-minsan gawin mo yan ka-inspired upang hindi talaga mawalan siya ng interest sa'yo. Laging may attraction. At ang attraction na yon is yung pag-iisip niya sa'yo. Yung mismong damdamin niya ang humahatak pabalik sa kanya sa'yo. Dahil sa pag-iisip niya sa'yo. Attraction, interest, napaka makapangyarihan dalawang bagay na yan. Lalo na kapag wala yung taong yun sa tabi niya. Kaya huwag ka magparamdam paminsan-minsan upang mas maging mahalaga ka. Hindi ka mawala ng importante sa buhay niya o importante sa buhay niya. At hindi ka baliwalain na lalaki. Paano kanya babaliwalain? Nagtataka nga siya sa'yo. Nasa utak ka niya. Paano ka niya nakakalimutan? Maya't maya naaalala ka niya. Dahil hindi ka nagpaparamdam. Paano mawawala ang pag-ibig at pagmamahal niya sa'yo? Nagmumuni-muni nga siya tungkol sa'yo. Dahil iniisip niya kung kamusta ka. Dahil di ka nga nagpaparamdam. Paminsan-minsan gawin mo yan. Huwag ka magparamdam ng matagal. At magdahilan ka na maganda-ganda pag nagparamdam ka na. Tulad ng nagkalagnat ka, nasira sa cellphone mo, sabihin natin may problema, ganito, ganyan. Basta magandang dahilan. Minsan gawin mo yan upang makikita mo na na-miss ka ng isang lalaki at siya ay halos ma-addict sa pagkabaliw sa'yo. Ka-inspire.
At pangapat na sikreto mga ka-Spark para ma-addict sa pagkabaliw sa iyong lalakis, maging asset ka niya at hindi maging liabilities. Yun ang pangapat kayong Spark. Alam niyo mga ka-Spark, dapat maging ganyan ka asset, hindi liabilities. Kayong Spark, ano ba yung asset at liabilities? Ibig sabihin ng asset kayong Spark, yung napapakinabangan ka niya, yung may silbi ka, okay? Yung hindi ka pabigat at minsan nakakatulong ka pa, nakakatulong. Ngayon, yung liabilities naman, yun yung mga pabigat yung mga nagbibigay ng gastos, mga nagpapabibigay ng problema sa tao, di ba? Stress, ganyan. Kasi pag naging liabilities ka, sakit ka sa ulo, gastos ka, talaga namang ka-inspired, pabigat ka sa buhay niya, liabilities ka, malamang sa malamang ka-inspired. Kung hindi ka iwan yan, magbabago ang pagtatrato niyan sa'yo. Hindi ka na makaramdam ng masyadong saya dyan. Lalo na stress ang nararamdaman niya sa'yo. Pero pag naging asset ka, nakakatulong ka, diba, nagbibigay ka sa kanya ng ginhawa. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong palasa. Huwag kayong laging umaasa sa lalaki, dapat may sarili kang diskarte. Magsumikap ka, magtrabaho ka, huwag kang maging umasa kung kanino. Diba? Para maging asset ka sa kanila. Respetuhin ka nila, maging valuable ka sa kanila, may halaga ka sa kanila, talaga namang ka-inspired makita nila na sila ay nagmamahal sa iyo. Sa isa mga sikreto upang ang lalaki, una sa lahat, hindi ka maliitin, lagi ka may value sa kanya, at ang lalaki talaga namang ma-addict sa pagkabaliw sa iyo, ka-inspired. At man naman sikreto mga ka-Spark para ma-addict sa pagkabaliw sa iyong lalakis, siguraduhin na palagi ka nakaayos at mabanguhin. Palima ka sa pinakasikreto upang ang lalaki siguradong mabaliw sa iyo, laging ma-attract sa iyo. Hindi ka pagpalit sa iba at laging mabaliw sa iyo. Dapat lagi kang maganda, lagi kang nakaayos, higit sa lahat lagi kang mabango. Ayaw na ayaw ng mga lalakihan kayo ng babaeng burara, mga babaeng pabaya, at mga babaeng hindi nagmamahal sa kanilang sarili. Sa mga pinakagusto namin at minamahal namin sa isang babae, at hinahabol-habol namin sa mga babae, kinagbabalaw namin sa mga babae sa inyo, ay ang inyong kagandahan, ang inyong pagiging marunong sa sarili. Kahit di ka man pinanganak na maganda, kahit may edad ka na ngayon, kahit ano pang pinagmulan mo, pinanganak ka mang mahirap, ayos lang, at least maalaga ka sa sarili mo. Pumuporma ka, nag-aayos ka, mabango ka, malinis ka sa sarili mo. Palagi ka nag-i-improve, nagpapaganda. Ginagawa mo lahat para hindi ka apihin ng iba, hindi ka maging mukhang kawawa, hindi ka magmukhang losyang. Mag-self-improve ka. Palagi kang magpaganda, magpa-sexy. At ang partner mo ay sigurado ka-inspired, papahalagahan ka. Sa isang mga sikreto upang manatili ang attraction. Sa isang mga sikreto upang manatili ang interest. Sa isang mga sikreto upang manatili ang pag-ibig at pagtingin at pagmamahal niya sa iyo. Sa isang mga sikreto upang ang lalaki manatili sa iyo. Sa isang mga sikreto upang tumatag siya sa mga tukso. Sa isang mga sikreto upang ang lalaki talaga namang pangmatagalan ibigin ka, ka-inspired. Sa isang mga sikreto upang ang lalaki ma-addict sa pagkabaliw sa iyo. Siguraduhin mong palagi kang maayos, mabango at laging maganda. Palagi kang mag-self-improve at huwag magpabayas sa sarili, ka-inspired. At mga sikreto mga ka-Spark para ma-addict sa pagkabaliw sa iyong lalakis, maging mabuting partner pero palaban. Yan ang pang-anim ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Maging mabuti pero palaban. Pwede bang sabay yun? Oo naman, pwede maging sabay yun. Bakit? Hindi ka ba pwede maging palaban kahit mabait ka? Yung iba kasi puro kabaitan lang, puro kabutihan lang. Tapos nagpapape, nagpapakawawa. Huwag kang ganon. Yung iba naman puro laban, puro palaban, matapang. Ang pangit naman ng ugali. Huwag ganon. Dapat mabait ka, pero palaban ka. Parang yung mga bida sa palabas, di ba? Alam ko, ano lang naman to. Pero example ko lang, sa mga bida sa mga palabas. Sa mga bida sa mga pelikula. Di ba yung mga bida, kadalasan yung mga bida mababait. Kadalasan may puso, mamon. Pero dahil sila nga ang bida, mabait sila, pero di sila papatalo. Mabait sila dahil sila ang bida, pero palaban sila. Maging ganun ka. Di ba't mas attractive yun? Di ba't mas hinahangaan yun? Iniidolo yun? Idol ng karamihan yung ganon? Mas high value yun? Kaya naman ka-inspired. Sa isang mga sikreto upang lalong mahatak mo ang lalaking mahal mo papalapit sa'yo. Dapat hangaan ka niya. Dapat may takot din siya sa'yo. Dapat tingalain ka niya sa pamamagitan ng alam niyang mabuti ka, maging proud siya sa'yo. Pero palaban ka, matakot siyang gumawa ng masama. At lagi siyang may paggalang sa'yo. Di ka niya apihin. At lagi siyang ma-addict sa pagkabaliw sa'yo. Ka-inspired. At mabitong sikreto mga ka-Spark para ma-addict sa pagkabaliw sa iyong lalakis. Palagi mo siyang lambingin at akitin ng sakto lang yung papito ka-inspired. Alam niyo mga ka-Spark, napakahalaga niya at dapat sana lagi mong tandaan yan at gawin. Subukan mong gawin, kung hindi man palagi at least paminsan-minsan, lalo sa asawa mo.
White boyfriend mo pa lang, dapat sakto lang, ka-inspired. Lagi kang maging sweet, ng sapat. At dapat minsan inaakit mo siya, lalo kapag mister mo na, asawa mo na. Diba? Asawa mo na yun eh. Akitin mo siya. Lambingin mo, akitin mo, ng sakto lang. Upang hindi naman siya mag-isip ng negatibo sa'yo. Dapat sakto lang, ka-inspired. Sa mga talagang mga pinakasikreto upang lalaki, ay talagang ma-addict sa pagkabalaw sa'yo. Mas lalo kanyang mahalin. At mas lalo kanyang pahalagahan. Hindi niya maisip na ipagpalit ka sa iba. Hindi niya maisip na humanap pa ng iba dahil sa'yo pa lang sapat na. Ikaw pa lang okay na. Talagang mang nakakamtam niya sa'yo ang kaligayahan sapagkat napakalambing mo, masikaso, talagang mang mapang-akit ka sa kanya. Bagay na gustong-gusto ng mga lalaki. Inaakit sila ng babaeng mahal nila. Ka-inspired, tandaan mo at gawin mo. Sikreto upang lalaki ay tiyak na babalaw sa'yo. Kailanman ka-inspired. Sa mga kapatid lang po, salamat po mga kapatid sa pagtapos po ng vlog nito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, share na din po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe pa mga kapatid. Click nyo na rin po notification bell upang mag-update kayo pag may bago pong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimayos lang po ka sa aking Facebook, ay po yung profile picture ko at pakichat ako. Kung mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Max Spark. Mag-ingat kayo lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!